Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, good morning. Good morning ho sa inyo. Okay, 9 minutes after 10. Kumusta ho kayo, mga bossing? Okay, balik na ho si Bitag after the vacation ho, ano? So, 20 ho ng Abril, Huwebes. Fresh pa lang ho, kata-touchdown lang ho kanina ng aeroplano, diretso na ho tayo rito sa stasyon. Long vacation, sabi nga ho natin mga boss, ano? Anyway, pag-usapan ho natin yung mga bagay na aking naobserbahan, kabababa lang ho natin kanina sa radio, no? Ang pinakinggan lang ho natin yung mga tawag dito. Yung mga, well, bali-balita kaninang umaga para malaman ho kung ano yung mga nangyayari at nakita ho natin mga boss. Ha? Doon ho sa mga ibang stasyon na kung talagang pinakikinggan nyo sa AM. Yung mga nangunguna raw. Yung mga sinasabi ho nila, mga pinakikinggan ng marami. O nga, siguro maraming nakikinig sa kanila, pero kumbaga, ang mga balita ho kasi, parang ang dating kung titingnan ho natin mga boss, mga balitang kung saan wala hong tama. Puro mali. Yun hong sumalubong kanina sa atin. Kaya napilitan ho agad tayo dumiretso dito sa stasyon para sa gawa ho yung programa ho natin. Ako'y na-excite agad kasi kahit naman ho ako nasa sa US for the last almost how many days? 13 days. Napansin ko ho na marami hong mga kuminsan kung ikay nasa ibang bansa. At nakikita ho natin yung mga ibang OFW ho natin, ano? Kuminsan sila, gusto talaga makarinig ho ng sariwa ng mga balita. O yung mga bagay ho, kuminsan mga issues, kaya lang hindi pinag-uusapan yung issues. Yung mga, ang ginagawa ho ng ibang mga commentators ho natin, ano? Yung, pag sinabing commentators, magkokomento ho sila sa mga balita. Pag medyo may balita ho, magko-comment ho sila, and then, bits and pieces. So, ganyan lang ho, dating. Boss, baka pwedeng pakipatay nga lang tong sa harap ko na ako'y nababother dito sa nakikita ko. Anyways, maganda ho siguro na, ano ba itong nakikita natin dito? What is this? Okay. Alright. Diyan ba tayo? Hindi ba yan? Ano yan? So, ano to sa taas? Ito, ano yan? Ito sa baba. Okay. Mali. Okay. So anyway, eto ho, no? Pag ikaw ho nasa ibaing dagat, kung ikaw ho nasa, sabihin na ho natin, sa abroad, and so, gusto mo mapakinggan ho yung mga sariwang balita, no? Kung talaga ibabalita lang ho yung mga balitang derecho, simple lang ho yung inyo mapapakinggan, kasi kung ano ho dapat ibalita, yun ho. Pero pag ang isang balita, nilagyan ho ng komentaryo at ang nagko-komentaryo tagapagbalita, at yung kanyang balita ay baluktot, nandun ang balita, babasahin na lang, mga bossing. Babasahin mo na lang balita, higagay mo ng komentaryo. Ang komentaryo mo, sarili mo Hindi balita yon. Huwag ka na magbalita at huwag ka na magbasa ng balita. Magkomentaryo ka na. Malaki yung pagkakaiba ng komentaryo at saka pag-aanalisa at yung pagbabalita ay diretso balita. Pag ang nagbalita ka, tulad ng dito ho sa Channel 5, dito ho sa Radyo 5, halimbawa ho, si Archie Zapanta nagbalita, hindi ho nagko-komentaryo. Straight balita lang ho yan. Pag ikay uupo sa umaga, tapos magbabalita ka, tapos magko-komentaryo sa balita mo, shut up! Huwag ka na magbalita. Magkomentaryo ka na lang. Babasahin mo na lang yung mga balita. Ang dami mo pang sasabihin. Hindi naman tama yung mga komentaryo mo. Ang komentaryo mo, sarili mo na, 5-5. Meron ba akong pinagtatamaan dito? Pasensya na ho kayo kung talaga tatamaan kayo sa mga sinasabi ko rito. This is the problem, the perception.
Alam niyo ho kasi, kapag narinig niyo ho sa balita, yun ho mga tagapagbalita, nagbigay ng komentaryo sa balita ho nila, ang tawag doon, komentarista. Pag ikay nagbalita at binalita mo yung straight na balita, have the decency and courtesy na yung balitang binabalita mo, abay basahin mo na lang. At huwag mo nang lagyan ng komentaryong putok sa buho. Kasi pag nilagyan mong komentaryo, nilalason mo ang utak ng mga tao, yan ay pananaw mo, opinion mo. Hindi ka ba naman kolokoy, siraulo? Ngayon, kaya ho natin sinasabi, this is the problem here in our country. Ako ho kasi, sabi ko nga kanina, kararating lang ho ng ating aeroplano galing ho sa US. Ako naman ho, hindi ho tayo kahit na nasa bakasyon, tayo ho hindi ho nahuhuli pagdating ho sa mga kaganapan ho, lalo ho sa mga development that's going on. This is the word na sasabihin ho natin. This is perception. You know, pag ikay halimbawa umupo sa istasyon ng radyo, anumang radyo yan, malaki man yan, higante o duwende, kapag ikay nagbasa ng balita mo, basahin mo ng maayos. Diretsuhin mo na. Kung wala ka namang masasabi at nagbalita ka, at di magbalita ka lang, todo na, dire-diretso mo na lang, balita ng balita na lang. Pero kung ikay lalagyan mo ng balita mo, tapos lalagyan mo ng komentaryo, tapos mali-bali pa, ang komentaryo mo, medyo slanted parang konti, that's what you call fake news. You understand the meaning of that? Fake news. It's not real news. It's not even real talk. Kasi ang real talk, it's a real talk from real situation and the real news. You say it's a real opinion based on what you think, based on what you see, based on perception. Kanina perception yan? Doon sa nagbabalita. O ngayon, kaya ho, dito ho si Ben Tulfo, hindi ako nagbabalita rito. If I discuss on something, I can expound that something and make sure na yung mga nakikinig ho sa atin sa ibayong dagat, mga Filipino overseas. Whether you're in Canada, in Germany, whether you're in Australia, tayo ho, live stream ho tayo ngayon, no? Kasi ito ho'y uploaded din ho, no? Eventually sa ating YouTube channel sa Bitag Official, ganun din ho sa ating bitagmedia.com sa aming website ho, na itong aking mga sinasabi ho rito, abay, recorded ho to eh. Kaya hindi ho ako pwedeng magbiro ho pagdating sa mga balita at hindi ako tagapagbalita. At hindi ako nagbabalita. Ngayon, sasabihin ho natin, perception. Perception ng tao. Kung yun ang akala mo, yun ang tingin mo, yun ang pananaw mo, huwag mong pagduduldulan sa tao na yun tama ang pananaw mo. Buisit, di ba? Buisit ka. Tumigil ka. Sus Mariosep, kasi kung yun ang sinasabi mong balita, nilalason mong utak ng mga tao, umaga pa lang, laso ng, nakus Mariosep, touchdown pa lang nga. Sabi ko, teges, pakinggan nga natin kung sino itong mga naghihiyawan dito sa umaga pa lang. Anak ng tipaklong naman, alas 5, mag-aalas 6 pa lang. Ang dami na mga sat-sat, hindi naman balita ang mga sinasabi, kundi komentaryo. Lalagyan mo pa ng side comment, babasahin mong balita. Kundi ka ba naman kumag-kengkoy, kulokoy ka, magagalit ka sa akin? and then kung kayo naka-live stream sa ibaing dagat, anong dating doon para sa mga Pilipinong, wala silang ibang pakikinggan, kundi yung mga balita rin sa inyo, mga AM station, na naka-simulcast, naka-live stream yan. Sipin mo kung kayo naninira sa New Jersey or sa Connecticut or sa Iowa or sa California, Nevada, and in Texas, kung saan man parte sa Estados Unidos, marami ho mga Pinoy doon sa California. By the way, thank you nga pala doon sa mga Filipinos na nakita ho natin sa mga hotels na kung saan nag-stay ho tayo, kasama ho natin anak natin. And very appreciative ho na talagang hearing what they're saying, na nakikita ho nila kung minsan mga words that are sometimes na hindi ko sukat akalain na maririg ho doon sa mga, sabi nga ho natin, mga boss, mga kababayan ho natin, gutom ho sa balita. Kaya ako, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ho ako nagko-komentaryo, nag-analisa ho ako eh. Diretsuhin na natin, kung titingnan ho natin if you try to paint a picture based on your perception
And your perception is this, nagbabangayan ang mga gabinete ni Duterte. And then pipicturan mo si Gina Lopez at si Media Villa, ano pa ang pangalan, last name no? Sino man yun? Na nag-aaway and meron pang tama ba yan? Etong si Gina disappointed doon sa Mid-Deal, pasensya na kayo, medyo murder kang pangalan ito. Hindi masyado kasi ano to, na dito ho sa kontra-kontra mga sinasabi, na kesyo isa na parang sinasabi against doon sa, contradicting doon sa advokasya ng presidente na tulungan ng mga mahihirap. O, you know, may mga pagkakataon, you can disagree agreeably. Ang mahirap lang ho yan. You disagree disagreeably and violently. Ibang usapan na ho yun eh. So ngayon, hindi na ho ako magdedetalye. No? Kung ito ho'y ang inyong sinasabi, ito ho kasi ang kuminsan obserbasyon ho ng ibang mga Filipinos overseas. Base ho sa aking mga nakakausap ho kasi. Sila ho'y gutom sa balita. Kaya kayo ho, kung nakikinig ho kayo, sabi niyo, Mr. Tulfo, Ben, bitag. Napapanood lang kita sa YouTube eh. Sinusundan na lang kita kasi may time difference eh. Kung sa live stream, hindi namin mapapanood agad yan kasi time difference. So, nasusundan ka pa rin namin sa YouTube. Kaya, yung mga balita, yung mga nanggaganap sa bansa na yan, na napapakinggan namin, yung pag-aanalisa mo, base doon sa mga nakikita mo, ay kami ho'y medyo nalilinawan. Well and good, thank you. Well, diretsuhin na natin na. Sige, pasok ho tayo rito sa situations na sinasabi ho natin. May mga media ho kasi, na mga malungkot ho ako, okay, nakakalungkot ano, kasi ako ho'y nasa industry din, pamamahayag, at mga masasabi ko ho rito, mga kasamahan ho natin doon. Hindi naman sa parang, binabastardo natin sila. Hindi naman sa parang ginagawa natin na para sila na tayong magaling dito, hindi naman ho eh. Ang sa akin lang ho kasi, ang balita kasi, diretso nating ibalita yan. Kung ang balita na yan, basahin mo na lang, huwag ka na magkomentaryo. Babasahin mo yung headline, tapos magbibigay ka ng komentaryo. Tama yung headline mo, pero hindi mo binasa yung buong balita, base sa headlines, nagkomentaryo ka na, bobo! Total, binasa mo ng headline, ulo ng balita, basahin mo na ang laman noon. Kung di ka ba naman, that's, nagagalit ba ako? Hindi. Nagpapaliwanag lang mga bossing. I love this job. And why do I say this? Ito ho yung sinasabi ho natin mga mainstream media. And I have nothing against the mainstream media. I have respect for the mainstream media, just like the mainstream media in the United States and in Europe, the mainstream media will always be politically incorrect. They will always say things. And they will always have something to say kasi kung wala na ho sila masasabi, ala na hong saysayin ka lang pinagagawa dahil branded na ho sila na talaga ang kanilang ginagawa, sumopla na lang, kumontra na lang ng kumontra, kahit na tamang ginagawa, nung kung sino man nakaupo, Sus Mariosep, abay, parang lahat mali. Tingnan niyo nga naman mga bossing, itong si President Duterte, may isang taon na ba? May isang taon na ba? Wala pa. Kung magsalita at magbigay ng komentary, akala mo, 6 na taon nang nakalipas na walang nagawa, na puro na lang nagbabangayan yung mga gabinete ni President Duterte, para bang akala mo, 6 na taon na nagkaroon ng mukha ng kapalpakan tulad ng nakaraang administrasyon, na 6 na taon na pagdurusa, kaya sinuka ng taong bayan, kaya may Rodrigo Duterte. Hindi humatanggap nitong ibang taga-mainstream media na kumbaga, the only way that they can survive is to slant the news and make the real news a fake news. And that's exactly what's going on. So ngayon, kaya ho natin sinasabi ito. Again, observation ko ho to. This is my analysis. And sana wag ho kayong magagalit,
kung naririnig yung aking broadcast and eventually mapapanood nyo rin to sa YouTube, I'll talk straight. May bayag ho kasi ako para sabihin diretso yung aking mga sinasabi rito. Tulad ho kaninang umaga, inobserbahan ko lang ho. Parang ang dating, wala na hong ginawa itong mga gabinete ni President Duterte kundi magbangayan. Si Gina Lopez at yung si pangalan nito, tama bang pronunciation nitong, what's this? Salvador Medial Dia. Okay. And then, etong sa NFA, and then sa Department of Agriculture, and then, alam niyo naman si Evasco noon, napag-usapan ho natin to about the importation. So, nagkakaroon ng mga kontra-kontra. Parang ang gusto ho nila, ipagsabong ang gabinete ni President Duterte para maging magulo na. Hindi niyo. And then, and everything na parang akala mo, kasalanan na parang ang dating, pati ba naman paggamit ng mga sasakyan ng mga may pulang plaka na panahon pa ni Estrada, panahon pa ni Ramos, panahon pa ni Arroyo, panahon pa ni Panot, yung paggamit ho ng mga red plate na yan, kultura na nitong mga putok sa buhong pendeho na para sa akin, tamaan sana ng mga kulog at kidlat. Etong mga gumagamit na mga plakang pula, plaka ng gobyerno na hindi dapat ginagamit sa panglakwatsa. Parang napakalaki ng balita na kesyo, nakahuli kami, nakita namin na may gumamit sa lokal na pamahalaan ng itong mga red plate na to na for official use only. Hello, excuse me. Nanonood ba kayo ng bitag? Kung nanonood kayo ng bitag at nanonood kayo ng Kilos Pronto, yung red plate na yan, alayan. Parang sausawa na lang namin yan. Hindi sa pagmamayabang, ang dami hong gumagamit talaga ng pulang plaka simula noon hanggang ngayon at maaring magpakailanman hanggat hindi pinaglalatigo yung mga putok sa buhong pendehong gumagamit ng mga pulang plaka. Yung mga pulang plaka na yan, yung sinasabing for official use only, na kapag ginamit mo yan, it's a form of theft. Isang uri ng pagnanakaw, sabi ng the late sino ba itong dating DBM secretary na babaeng namatay na? Si Bongkodin, Emilia Bongkodin. Sabi niya, Ben, anyone who uses a red plate is a form of theft. Isang uring pagnanakaw. Bakit? Ninanakawan mong gobyerno sa pamamagitan ng gasolina niyan. Ninanakawan mo kasi ginagamit mo sa sasakyan na dapat ginagamit yan sa panggamit opisyal, ginagamit mo pang lakwatsa, ginagamit mo pang concert, ginagamit mo kung saan-saan, ginagamit pang check-in sa motel. Dinadala ang kanilang girlfriend, magkakaroon ng afternoon delight. Alam niyo yung ibig sabihin ng afternoon delight? Meron ka ba niyang kanta dyan, bossing, na afternoon delight? Meron ba dyan? Meron ba tayo dyan? Wala ano? Meron? Wala. Hinahanap mo pa rin. Gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab some air. Meron hong mga empleyado ng gobyerno sa lokal na pamahalaan o national na pamahalaan natin, gumagamit ho ng mga sasakyan ng gobyerno para magkaroon lang ho ng sinasabing afternoon delight. Sa tanghali, iparaos ang kanilang kalibugan, hindi mo masama yun. Ano pa bang ibig sabihin ng para matanggal yung init sa kanilang katawan? Ano pa ba? Pasensya na ho kayo, diretso ako magsalita, no? As in, bawal bang magsabing kalibugan? Yung mga taong malilibog na gagamit ng red plate, dadarahin ang kalang pulang plaka, i-check in kasama ang kalang para magkaroon afternoon delights. Shut up! Ano match dancer yan, ah? Ngayon, sa red plate ang pinag-uusapan. Kami ho sa bitag, meron na hong binitag na gumagamit ho sa Visayas pa naman. Pagdating ng Sabado, ginagamit ang mga sasakyan. Ito'y panahon ni GMA. Sa panahon ni Panot, meron din sa Pampanga, pinag-check-in ang pulang plaka sa motel sa tanghali para magkaroon ng
Music! Gonna grab some afternoon delight. Okay, My bottle's para lang magkaroon ng afternoon delight. Kumaga, matapos magkakain ng hapunan, sila'y maglalakwatsa at medyo dala ng kael nila. Dediretso sa motel at pagkatapos magkaroon ng music! gonna grab some afternoon Yeah, okay. Gamit yung pulang plaka, red plate. Ngayon, para bang napakalaking balita dito sa mga istasyon ng radyo na to, na para bang, ay may nahuli na naman na gumamit ng red plate. Mga bossing. Kala ko ba naman mga higaanteng istasyon ninyo? Hindi ba kayo binibigyan ng inyong mga local stations na mga balita? Diyan lang sa mga probinsya na yan, sa kung saan malalakas naman ang istasyon ninyo. Ang dami nyo naman istasyon. Di ba? Dami nyo mga kulay-kulay dyan eh. Bilog-bilog ba? Di ba? Hindi ba nire-report sa inyo na maraming gumagamit ng red plate sa Luzon, Visayas, Mindanao? Kultura na yan nitong mga sinasabi nating mga nagtatrabaho sa gobyerno. Na ang paggamit ng pulang plaka ay isang uring pagnanakaw. Ngayon, kung sasabihin nyo, nag-apologize, sa amin nga, pinahihiya pa namin eh. Shame campaign na ginagawa namin, hinuhuli namin sa mga KTV bars. Hinuhuli namin, nalalasing pa. May kasamang kanilang mga girlfriend. Hinuhuli namin yan eh. Binabantayan namin paglabas ng KTV. Is that a big story? Ngayon, kaya ho natin sinasabi ito parang ang dating, sa panahon nitong administrasyon na to, marami daw gumagamit ng mga pulang plaka na panahon ba ni Panot, hindi niya napansin? Palibhasa, dilawan yung kayo eh. Palibhasa istasyon nyo, dilaw eh. Pinalalagpas nyo. Panahon ni GMA, panahon ni Ramo Estrada, panahon ni Ramos, panahon ni Cory, ng the late Cory Aquino. Di ba? Ganon din. It's a culture. Paggamit ng pulang plaka. Kaya huwag niyo sasabihin, lahat nata, nagbabangayin mga gabinete, etc. Tinanggihan, parang etc. Pag-usapan na natin, tinanggihan yung sinasabi, tinanggihan at ano yung sinabi? Reject and dalawang klaseng salita lang ho kanina. Sa balita ho kasi ito. Anong pagkakaiba ng reject and declined? Yun hong doctorate award offer kay Digong. Parang napakalaki ng story nila eh. Nakasentro lagi sa administrasyon ni Digong na hindi na tamang pinagagawa ng administrasyong ito. Wala nang tama sa kanila. So ngayon, bakit ito tayo nagsasalita ng ganito? Ito ho yung problema sa media ho natin. At hindi ko ho sinasabi, siguro para sa akin, nananawa na ho ba kayo na kuminsan ako, well, diretso na ho tayo pag nagsalita rito, ano? Kami ho kasi, ako ho kasi, kung ano yung akin nakikita, anong akin naririnig, sasabihin ko, at magbibigay ako ng take ni Ben Tulfo. Ito yung nakikita ko, etong pag-aanalisa ko. Ang analisa ko, sa susunod, magbibigay kayo ng komentaryo nyo. Magbabasa na lang kayo ng balita, binabasa nyo ng ulo ng balita, tuloy nyo na pati yung buong katawan ng balita. Huwag yung babasahin nyo ng ulo ng balita pagkatapos magkokomentaryo na kayo. LOL! Laugh out loud. Magbabalik ko kami. Stand by. Okay, nagbabalik. Ang Bita Glide, morning ho sa inyo. Huling bahagi na ho tayo mga bossing ha. It's 10:39. Basahin ho muna natin yung mga comment. Ito mga komento nila. Padala ho ng mga messages ho sa atin dito, no? Si AJ Lim, sabi ho rito, welcome back. Thank you. And pagkukomentaryo kasi sa iba, hindi nila alam kung anong salitang mali. Mali siya at mali siya. Okay, good. Si JV Valdez, good morning sir and welcome back. Nagbabalita na lang, may komento pang kasama. Kung ang format ng programa ay balita lang, dapat balita na lang, basahin. Commentary program, saka palang magkokomentaryo. Tama yun. Si Mark Pascual, good morning, Idol Ben. Etong Real Talk, dyan minsan ang binabalita ng yellow media parating negative kaysa imbes na maging balita ng laman mistulang editorial of point of view na mga nasa mainstream media.
Si Mente Amelia, welcome back to you, Sir Van. It's been a long time since you're away. Interesting topic. Absolutely po, you're right. Alam naman po masyadong nagmamagaling kasi kaya di nila ma-focus ang pagbabalita. No need to komentaryo. Si Herschel Lee. Herschel Lee. May mga tao na di nag-iisip kung anong punto sinasabi. Basta na lang sasalita. Salamat po. Si Baby Liza Pagaliaman. Sir Ben, high blood, kalma. Hindi ako na high blood. I love this job. My man. Ian Perez, dapat pangalanan kung sino man yung mga at anong department. Jetro Ormido, kakapal na mukha ng mga garapal. Dapat dyan ihagi sa kumukulong asupre. Dito sa lugar namin, maraming ganyan. Ibig sabihin, ito mga, yung mga, sa mga gumagamit ng pulang plaka. Si Ascent. Sir Ben, good morning from Singapore. Natatawa ako sa afternoon delight na topic. Mga bossing, let's take it lightly, Alam niyo ho kasi, ang paggamit ho ng pulang plaka, let's be very specific on this. Matagal na ho yan, kaya nga may mga sasakyan na talagang kinakailangan pag yan ay government vehicle. Naniniwala ako na dapat lahat ng mga sasakyan lagyan dapat nalagay for official use only. Government service vehicle. Pero pag isang sasakyan, nalalagyan mo lang ng pulang plaka na sign ng gobyerno ng sasakyan yan, I don't understand bakit pulang plaka yan. Lagyan mo na sa gilid, sa harap, para mahiya yung kapal ng mukha na hindi na pang papasok sa motel para magkaroon ng afternoon delight. Yun ang ibig sabihin noon. Nako, sir, pararating na dapat yan kay President Duterte at maglabas na ng executive order na mga taong mahuhuli sa mga official ginagamit mali, gamit ng government, ipadala sa tawi-tawi silo. Hindi lang naman sa yung mga gumagamit ito, mga bossing. Nasa lokal na pamahalaan, nasa pamahalaang nasyonal, ay kahit na nga barangay official gumagamit ito. Minsan nga ambulansya. Kala mo nagmamadali, gawang-wang, yung pala na EBS lang yung Minsan naman ginagamit, pang-bowling lang, ambulansya. Minsan, pang-picnic. Minsan nga may nahuli kaming gobernador kinumpronta namin dyan sa Quezon na. Minsan may nahuli kami bukal ng Laguna. Minsan nahuli namin dyan. Konsehal. Ang dami na ho naming nahuli dyan. Paggagamit ho ng mga pulang plaka. Alam niyo ho kasi, itong paggamit ng pulang plaka na to, kuminsan yung mga sasakyan kasi walang nakalagay red plate, walang nakalagay sa side, sa gilid ng sasakyan for official use only. Yan. Kaya natin sinasabi rito, dapat siguro, kayo sa ombudsman, meron kayong monitoring and surveillance team o sa tanggapan ni Conchita Morales ng ginawa kundi isalba si Noynoy Aquino doon sa si Abad lang ang parang ang tinusta doon sa DAP, Disbursement Acceleration Program. Dapat kayo diyan sa nakikinig ba kayo diyan sa sa ombudsman? Kayo sa ombudsman kung nakikinig kayo, makinig kayo if you want to go with us sa BITAG, we'd like to invite you and give us some people para sumama sa amin. Anong gagawin? Meron kaming pang-istilong pang-tik-tik. Yung pang-istilong surveillance na manghuli kami ng mga makakapalang mukha na gumagamit ng sasakyan ng gobyerno. Kapag nahuli natin, hati tayo. Huhulihin namin, dadagukan namin, papasa namin sa inyo, sampahan nyo ng kaso. Nang madala. Biro lang po, mga boss, biro lang. Anyway, sige, change topic na tayo mga boss. Okay, it's 10:44. 10:44. Okay, kanina mga boss, hindi natin natapos yung topic natin. Nakahanda na yung topic natin, Casey. Bigay mo nga sa akin sa ko. Kasi nakasulat na yung topic natin dito. Pag-usapan ho natin sa NFA, you remember bago ako nagbakasyon, I think a week before my vacation, napag-usapan ho natin itong NFA na may silibak ho si President Noy
Yun hong Yusek Valdez. Kaya pinagigiitan ho na magkaroon ng importation. Tao ho to ni Evasco sa loob ho ng Office of the Cabinet Secretary. Ito namang si Jason Aquino, hindi ho related kay Panot to, ha? Kay President Noy. Hindi related, no? No relations. Sundalo daw ho to eh. Siya ho nasa NFA, National Food Authority. Ngayon, ano ho ba talagang mandato ng NFA, mga bossing? Ang mandato ho ng National Food Authority, sila ho yung nasa frontline ho ng gobyerno. Pag-uusapan ho ng industriya ng bigas kapag dumating ho ang kalamidad. Ngayon, kuminsan ho, ito ho yung pagtaas ng presyo na yan sa merkado, may kinalaman din ho yan sa sinasabing supply and demand. Ngayon, yun na hong mga sinasabing huling barahan na ho, last resort na ho, parang itong NFA, panabla ho to para wag ho tayo maubusan ng bigas at yung mga mahihirap ho nating kababayan, pwede hong bumili ng murang bigas. At the same time, napoprotektahan ho yung mga pobreng magsasaka ho natin. Yung kanilang inaani, binibili ho dapat ng gobyerno ng mura. Kaya lang, kuminsan natatalo ho ang gobyerno kasi mababa ho kasi ang presyo ng gobyerno pagbili ho ng palay doon sa mga magsasaka ho natin na katulad ng NFA na ang presyong bilihan 17 pesos ang isang kilo. Samantala, sa mga rice trader, 18 hanggang 24 pesos ang isang kilo. Kung ikay magsasaka, makinig kayo, Secretary Piñol, you're listening, Department of Agriculture. Kung ikay magsasaka, sino ang pipiliin mo? Yung NFA na bumibili ng palay sa mga magsasaka, mahihirap nating magsasaka na ang presyo 17 pesos lamang? O yung mga rice trader na bumibili ng 18 mataas na 1 piso or hanggang 24 pesos sa 1 kilo? Eh kung ikay magsasaka pobre, sino pipiliin mo? Kaya ito hong NFA, mura ho yan pag bumili ho sila sa mga magsasaka para nabebenta ho nila para wag ho tayo magkaroon ng kakulangan. Kaya lang, yung importation kasi maraming kumikita riyan. Noong panahon ho ni Panot, panahon ho ni Gloria, panahon ho ni Estrada, panahon ni Ramos. Maraming kumita ho riyan, boss, pagdating sa importation. Ngayon, hindi pa kasama yung mga diversion yan. Marami ho kami nahuhuling diversion dyan eh. Kaya ito hong parang ito'y namamagitan lamang namamagitan para doon sa mga mamimili. Ito hong NFA na making sure na sapat ho yung supply ng bigas. Kanina, boss, mga bossing, yun daw supply natin ng bigas, hindi na ho abutin natin ng I don't know kung 2 weeks na lang natin supply ng bigas na lang natin. Kaya ito naman ho talagang kinakailangan ng lahat ho ng mga palay na ani ho ng ating taga-ani ho ngayon ng palay para mga magsasaka. Yan ho dapat binibili ng gobyerno yan sa pamamagitan ng NFA. Kaya lang mura ho pag nagbili ng gobyerno ng NFA, 17 pesos bawat kilo. Samantala yung mga rice traders, 18 hanggang 24 ho nila nabibili. Kaya eto ho yung mga producers and grains businessmen. Sila hong bumibili, natatalo ho ang NFA ho natin. Kaya kinakailangan tulungan ho talaga natin mga sasaka. Ngayon, bakit kinakailangan ng NFA mag-import ng bigas? Yan ang tanong. Bakit kinakailangan natin mag-import? Samantalang umaani ngayon mga pobre magsasaka natin. Ani ngayon, tag-ani ngayon. Dapat binibili ng ating NFA yan. Kaya lang, bakit mo pipilitan ng magsasakang bumili ng ibenta ng magsasaka sa gobyerno sa NFA, ang bilihan ay mura, 17? Mga businessmen and traders, 18 hanggang 24 bawat kilo. Nakita niyo yung difference nun? So ngayon, kinakailangan din natin nag-i-import kasi kuminsan, pag medyo kinukulang na tayo, may mga panahon na kuminsan tag-ulan, na hindi sapat yung So ngayon, itong mga normal lang huto kapag medyo yung mga tag-ulan na wala masyadong production, ani. So mga kalamidad na nangyayari ho. So ang preparasyon na kinakailangan ho dapat dyan,
Ngayon, tag-ani, bili dapat ang gobyerno, aktibo ang pamimili sa mga magsasaka nating, pobreng magsasaka natin sa kanilang mga ani. Kaya lang natatalo ho sila. Kinakailangan siguro ng gobyerno bilhin ang mga bigas ng mitong mga magsasaka natin sa presyong kapareho rin ng rice trader na 18 hanggang 24. Ang siste, hindi ho kayang tapatan ng ating gobyerno itong mga putok sa buhong pendeho ng mga rice traders din na mga kuminsan talagang bibilhin nila ng sa bagay, wala namang masama rin kung bilhin nila ng 18 hanggang 24 pesos kada kilo, kung talagang gustong ibenta ng mga magsasaka ron, at least kumikita magsasaka natin. Kaya alam mga boss, kapag medyo tagulan na, medyo ito, mahirap na yung sinasabing harvest, mga kalamidad na dumarating, paano ba kinakailang paghanda yan? Hindi nung medyo tag-ulan na, may mga... Yung preparation should be done way before. Ngayon, kapareho nito ngayon. Kaya pwede na mag-import ngayon. Ano? Ako naniniwala ako dyan. Mahirap po yung nag-i-import kasi na, kumbaga, nag-i-import ka. Ba't ka nag-i-import? Yung iba kasi nag-i-import kasi gusto lang kumita eh. Pero mga boss, may mga panahon kasi na kinakailangan ho talaga na at this point, ano? Ako ho'y naniniwala na dapat yung NFA may council ho talaga, may task force na dapat kapareho ng Department of Budget and Management, Land Bank, o mga gobyerno ho, kapareho na ng Department of Finance. Umuupo ho sa konseho yan eh. Department of Trade and Industry. Dapat may government to government transaction ho. Bumili ang gobyerno natin sa gobyerno ng Vietnam o sa gobyerno ng ganire para nang sa ganun nakikita ho natin transparent ho kung anong nangyayari. Hindi ho kasi marami ho nagsasabi, parang malilito ho kayo sa mga balita ngayon kung hindi ho talagang nag-aanalisa, no? Malilito ho kayo sa mga balita dahil hindi nyo malalaman kung sino nagsasabi ng totoo eh. Mahalaga ho hawakan yung utak ninyo, ano? Kasi kung hindi, somebody will hold on to your brains because somebody else will try to manipulate you. Paano yan? Alam niyo ba kung paano? Mamanipula ho kayo. They'll feed you with information that's half truth, half lies, tulad ng ginagawa ng mga dilaw na media. Mga dilawan. Mga mainstream media, ganun eh. So ngayon, para sa akin mga boss, may mga traders na bumibili sila ng mga bigas ngayon. Ano? Para meron ho kasing sinasabi, sige, mga rice traders, nag-hoard kayo ngayon. Ha? Bili kayo ng mga bigas. Ha? Pagkatapos, tinatago ninyo mga bigas sa mga warehouse na yan. Hindi nyo na binibenta yan pagdating ng pangangailangan. May point din ho doon. O nga naman, ano? Kasi may mga rice traders ho talaga na mga talagang hino-hoard ho nila eh. Nag-iimbak ho sila ng maraming bigas kasi pag panahon na lean months na, tsaka huling na ilalabas kasi tataas na ho yung presyo. Eto rin yung mga rice traders na to, mga pendehong putok sa buho to, mga balasubas tong mga balahura to. Mga GAGO to, mga tarantado to. Mga tarantado at mga gaygo. Sa sobrang mga gaygo at tarantado, sabihin ng gago, tarantado, ibig sabihin nun. Ini-English ka, at least hindi masyado masakit pa kayo. Tarantado and gaygo. Ang ibig sabihin, gago, tarantado. Kaya ako sinasabing, tarantado and gaygo. Kasi, ang kalang katarantaduhan at katarantaduhan, kagaguhan, ang kalang kagaguhan, nag-iimbak sila ng bigas, binibili nila ngayon, tapos ini-imbak nila sa warehouse, tsaka pa lang nila ibebenta kapag ala ng supply. Pag ala ng supply, tsaka nilang ilalabas, mataas ang presyo. Paano ho natin ngayon kakalabanin itong mga putok sa buhong pendehong mga kampo ni Satanas na ito rin ang papahirap doon sa mga pobreng mamamayan natin na gusto rin bumili ng murang bigas? Kinakailangan ng gobyerno na mag-import ng bigas kapag itong mga rice traders na bumibili ng 18 hanggang 24 ang bawat kilo ng bigas, versus doon sa ginagawa ng gobyerno, 17 lamang ang kanilang binibili. Mas mura,
Siyempre, ibebenta rin sa mga rice traders. Ang mga rice traders, ini-imbak sa mga warehouse. Sabi nitong si Department of Agriculture Secretary Manuel Manny Piñol, sige, i-raid namin kayo. Ba't mo i-raid? Ang dapat gawin mo, Agriculture Secretary Manny Piñol, listen carefully, you listen good. You better start talking to the council by telling them, start doing the government-to-government importation, country to country. In that way, kapag itong mga putok sa buhong pendehong mga balasubas na mga rice traders na nag-aantay lang na kapag medyo ala ng bigas tsaka tataasan ng presyo, dapat meron kayong panangga doon sa mga mapagsamantala. Yan ang dapat sistemang gawin ninyo. Get it? Kung nga kayo, kasi kuminsan marami kayong mga kiyaw-kiyaw eh. Meron kasi mga oportunistang mga putok sa buhong mga gay goat pendejo at tarantado. Intindihin niyo ba? Nakakain lang kasi ako ng American bread. Ganito na ako. Pag sinabi ko itong mga tarantado at mga gago, gawain ho yan hindi ko minumura. Ito mga gawaing tarantado at mga gago, hindi ako nagmumura! Sinasabi ko lang, ang isang taong gumagawa ng katarantaduhan, tarantado. Ang taong gumagawa ng kagaguhan ay gago. Hindi ako nagmumura. Tatawagan ho yan sa gawain ng taong gumagawa ng katarantaduhan, o katarantaduhan ay tarantado. Kagaguhan ay gago. Paano mo ngayon tablahin itong ginagawa ng itong mga katarantaduhan ang kagaguhan? Gumawa ka rin ng sistema, panabla, sa pamamagitan ng importation, government to government. Ito hong sa akin nagsasabi, insider na ho ito eh. Paano hong government to government? Kasi sasabihin lang, pag government to government, kikita ang gobyerno, pagkatapos yan, kikita ang iba dyan, ang mapagsamantala. Yan, katarantaduhan, kagaguhan ng mga opinyon at pananaw yan eh. Para walang katarantaduhan at kagaguhan magaganap dyan, mag-create a task force. Anong klaseng task force yun? Ito'y sa pamamagitan ng Department of Finance, Department of Trade and Industry, Land Bank, Development Bank of the Philippines, to sit in the council and be a member of the task force and look at the situation na pag may kumita dyan, dapat gobyerno. Ang NFA kasi, hindi trabaho ng NFA kumita. Trabaho ng NFA to make sure na talagang ito, during the calamity, sa pagtaas ng mga presyo, last resort na ho, para ho sila namamagitan ho sa mga consumer, sa mga mamimili, versus doon sa mapagsamantala ng mga rice traders. Kaya, kung may importation, kinakailan aktibo yung konseho ng National Food Authority, composed of the Department of Finance, Department of Trade and Industry, Land Bank, Development Bank of the Philippines, na sila hong yung titingin, nasisiguraduhin, walang kumikita sa importation ay bagkos ang gobyerno. Kasi mga rice traders, yung mga private sector, pwede ho sila mag-import. May pera sa importation, hayaan mo sila mag-import kung gusto nila. Pero yung government to government, let's say government of Vietnam and government of the Philippines, government of Malaysia and government of the Philippines, government of the kung ano ba bansa na pwede hong mag-import government to government sa pamamagitan ho ng task force. Sabi na ho natin kanina, DBP, Land Bank, DTI, Department of Finance, to sit there, Department of Agriculture, making sure na lahat na transaksyon nakikita ho ng tao. So, sinang kikita riyan? Aberting, sige nga. Ganun ho kasi simple. Ang dami ho kasi mga kiyaw-kiyaw eh. At tapos, papasok pa tong mga dilawang mga media na to. Wala namang alam. Babasahin mo na lang balita. Kokomentaryo pang putok sa buho. Sa patusin kita mamaya dyan eh. Alam niyo bang ibig sabihin ng straight news? Do you understand the balanced news? Fearless views and balanced news? Kayo mga yellow media, what do? Just read the news and shut up. Instead of reading the news, you're still making commentaries.
At mabuti sana kung magaganda yung mga komentaryo nyo, taglilima 5 eh. Akatawa. Well, I'll see you tomorrow. Adios.